Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan na po namin kayo dito sa worship hall natin para simulan ng gawain ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We honor you, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Lord, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang aming pupurihin, ang sasambahin ngayong umaga, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisar ang puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay minsan pa ang puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo,
isa, Panginoon. Nang sa ganon, Ikaw lang ang makilala, Panginoon. Hallelujah! We worship You, Panginoon. Sa umagang ito, Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Hallelujah! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kay minsan pa. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, maghari ka, Panginoon! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong, o Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay
Panginoon, ang umagang ito, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, sa nag-iisang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang mga puso namin, Panginoon, ay nangangailangan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Lord, gawin mo itong banal mong tahanan, Panginoon. Lord, nais naming ibigay, isuko ang sarili namin, Panginoon, ngayong umagang ito sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa lahat ng ginagawa, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon. Dahil ikaw, ang aming Diyos sa dakila, ang aming tatay na mapagmahal, Panginoon. At hindi mo kami pinabayaan kailanman, Panginoon. Lord, ang daming nangyari, Panginoon, sa mga araw, Panginoon, na hindi kami nakakapunta sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Pero, Panginoon, iningatan mo kami, Panginoon. Lord, prinotektahan mo ang bawat isang nandito, Panginoon. Lord, again, nais naming mag-charge sa iyo, Panginoon, Lord. 100%, Panginoon, ay bibigyan mo kami ng lakas ulit, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Lord, hindi kami magsasawang purihin ang pangalan ni Jesus, Panginoon. Hindi kami magsasawang isigaw na si Jesus ay nabuhay muli para sa amin, Panginoon, at inililigtas kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, hayaan mo kaming mag-enjoy sa presensya mo, Panginoon. Lord, yakapin mo, balutin mo, Panginoon, ang presensya mo, ang bawat isang nandito, Panginoon. At hindi mo hahayaan na aalis kami nang walang natututunan, Panginoon, dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Lord, sa mga gagamitin mo sa tatayo dito, Panginoon, Lord, ikaw ang mangunguna, Panginoon. Lord, hindi sila yung makikita, kundi ikaw, Panginoon, kundi yung kagandahan mo, yung kaliwanagan mo, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kaalaman, Panginoon, sa amin ng kaalaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming samot na langin. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Hallelujah, Lord. Ikaw lang Hallelujah. Worship you, Panginoon. sa'yo Hallelujah. namin. Yes, Jesus. Aming Yes, Lord. sisigaw Hallelujah, sa Panginoon. Isisigaw namin, Panginoon, sa buong mundo ang iyong kagandahan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. You are our God, our King, our Savior. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah, Panginoon. Yes, Lord. And right now, Jesus, binabalik namin sa iyo, ika'y nag-iisa. Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na nakakapagpagulo sa isip namin, Panginoon, Lord. We surrender all to you, Jesus. We surrender all to you, Jesus, Panginoon. Lord, kung may nabibigatan man, Panginoon, sa umagang ito, Lord, bibigyan mo ng kagaanan, Panginoon. Hallelujah! Lord, kung may nabibigatan, Panginoon, ng mga damdamin, Panginoon, Lord, papalitan mo ng kasiyahan, Panginoon. Hallelujah! Dahil ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, alam mo, Panginoon, na nagpunta kami dito, Panginoon, para sa iyo at hindi para kanino, Panginoon, para maranasan ka, para marinig ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang sarap mong papurihan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang sarap ng may Diyos, Panginoon.
nagigising kami sa umaga, Panginoon, iniisip namin na sasambahin na namin ang Panginoon, sisimulan namin ang araw namin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, hayaan mo lamang kami, Panginoon, na ibigay sa iyo ang lahat sa umagang ito. Hindi sapat ang palakpak, hindi sapat ang kanta, Panginoon, hindi sapat ang bawat salita, Panginoon, para maihayag, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kamapagmahal, Panginoon. Lord, walang sapat na salita, Panginoon. Basta nais lamang naming ipakita sa iyo, Panginoon. Nais naming ipakita sa iyo, Panginoon, na kaya naming mahalin, na kaya ka naming mahalin, Panginoon, kagaya ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Jesus, we worship you, God. And right now, Jesus, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming gawain, Panginoon. Lord, ikaw ang mangunguna, Panginoon. Lord, ang pangalan mo ang maitataas, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti ngayon, noon, at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ng anak ng Panginoon at na-bless sa umagang ito ay magsabi ng malakas na Amen! Good morning po. Purihin ang Diyos sa buhay. So habang hinihintay natin si Pastor Aris, meron tayong merienda. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hina naman. Lakas natin para kay Lord. Parang pagpapuri sa Diyos dapat laging malakas, masaya, no?
para ka nanalo ng masigit pa sa dapat mong panalunan sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Let's give glory and honor to our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this morning. You'll bless our family, O God. Ginising mo ang bawat isa ng may kalakasan, ng may pagpupuri sa iyo, ng may paghahangad, Panginoon, na ikaw ay marinig at maranasan, Panginoon, sa aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, sa mga pagsubok sa aming buhay, nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang kami ay patuloy na hintayin at patuloy na bigyan, Panginoon, ng pagkakataon na makasama ka. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang siyang marinig. Ikaw, Panginoon, siyang makakilala ng masigit pa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay. Yung pinakamalakas sa papuri. Yun. Sige po, tayo makakaupo na. Sabi po dito, stay focused. No? Katulad ng naging lesson po natin last Sunday, stay focused. Focus on God's strength. No? In the book of Proverbs, ano po sabi? Trust in the Lord with all your heart. No? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No? Minsan po sa buhay natin, nakakalimutan natin ito, no? Yung lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. So, meron pong kasunduan sa dalawang ito, no? Yung stay focused, kailangan, sabi ng Panginoon, mag-focus ka lang, no? So, pahapyaw lang po ito. Stay focused, ang sabi dito, mag-focus tayo. So, minsan sa buhay natin, nakakalimot tayo sa focus. No? Yung akala natin, tama yung ginagawa natin, pero deep inside, nawala na tayo sa path. Kasi, hindi tayo nagtiwala sa ating Panginoon. No? Nagagawa natin yung gusto lang natin, ito yung gusto natin, pero hindi natin alam, iba na pala. So, sabi dito, and lean not on your own understanding. Ano ba pagkakaunawa natin sa Panginoon? Parang ganito, sa isang pamilya, sa mga anak natin, yung mga tatay dito, mga nanay, no? At tayo naging anak din, nagagawa natin yung sarili natin desisyon. Hindi tayo nagsasubmit sa nakakataas sa atin, sa magulang natin. At pag nagkamali tayo, saka natin ma-realize na nagkamali tayo. No? Nakalimutan natin na meron pala tayong magulang na dapat yung decision na ginawa natin, nagtanong tayo. Ang nagiging space, kumbaga is, ginawa natin yung gusto natin, nung nagkamali na tayo, saka natin nalaman na nagkulang tayo, and all of the sudden, tumatakbo tayo doon sa ating magulang. Ganon din sa Panginoon. Kailangan, bago tayo magawa ng desisyon, submit natin sa Panginoon. Huwag tayong mananangan sa sarili nating mga kaalaman. Kasi nagkakamali tayo eh. So, saan tayo dapat humawak? Doon sa hindi nagkakamali. Kasi pag doon ka nanangan sa hindi nagkakamali, 100% magagampanan mo yung dapat mong gampanan, makakamit mo yung dapat mong makamit. Amen? So, hindi ko na po tatagalin pa. Nandito na ang ating messenger. At muli, tayo pimanalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita ngayon na dapat pala, Panginoon, hindi kami manangan sa aming mga salita. Dapat pala, Panginoon, ay bago kami magdesisyon, ay sa iyo muna kami nagsasamit, Lord. Dapat ay manalangin muna kami ng may kababaang loob, nagpapasubmit sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung kami man ay nagkulang sa mga desisyon na aming nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan.
O Diyos, huwag ka magsawa sa amin ng paghihintay. Kami, Panginoon, ay nagpapasubmit sa iyo ng may kababaang loob at kami, Panginoon, ay tiklop tuhod na humaharap sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong salita. Ito po ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po natin ng Panginoon. At ito po, we welcome Pastor Aris sa kanyang magandang mensahe ngayong umaga. Thank you po. Late kami. Ayan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ngitian naman po natin yung mga kasama natin sa oras na ito. Smile lang natin. Ayan. Mukhang masama yung panaginip ninyo. Ayan. So, okay po. Tayo po ay magpapatuloy sa mensahe po ng ating Panginoon. Focus on God's strength. Napakaganda po ng tema po natin. Nagtatanong po ako kanina, habang minemeditate ko yung mensahe ng Panginoon Diyos, bakit ito yung mensahe ng Panginoon sa atin? And I'm thinking, sino ba ang may kailangan ng kalakasan? Meron bang nangangailangan ng kalakasan sa atin? Yan. Meron bang emotionally drained na sa atin? Meron bang physically drained? Diba kapag tayo po ay pagod na pagod physically, sometimes we need rest. Kailangan natin magpahinga. Or kapag tayo naman ay hinang-hina, kailangan natin magpalakas sa pamamagitan ng pagkain, ng mga bagay na pwedeng makatulong sa ating katawan. But ngayon po, nais po tayo turuan ng Panginoong Diyos na everyone needs strength from the Lord. Kailangan ng kalakasan mula sa Panginoon. Because lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok, lahat tayo ay dumadating sa posisyon na tayo po ay minsan nanghihina. Yan, naranasan ko na rin manghina spiritually at hindi po mainam yung ganong kalagayan na kapag ikaw po ay mahina spiritually, parang ang tingin mo sa lahat ng bagay ay pangit. Diba? Parang konting kibot, meron ka kaagad na papansin, meron ka kaagad na sasabi, meron ka kaagad na gagawang hindi maganda. And yan po yung naisabihin po sa atin ng Panginoong Diyos na tayo po ay tumuon sa kalakasang nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko po papahabain ang ating mensahe. Ayan. Ang title po ng ating mensahe sa umagang ito, yung next slide po. Ay, ito pala yung slide. Ayan. Nababasa niyo na sa baba. Sige, basahin nga natin. 1, focus on God's strength. 1, 2, 3, go. Ayan. Trinay kuliitan yan. Trinay kuliitan para at least hindi nyo mabasa. Nabasa nyo pa rin. Ayan. Ibig ko sabihin, ang purpose bakit ko siya niliitan is para hindi nyo mapansin. Diba? Hanggat maaari hindi nyo siya mabasa. Dahil ang ating focus ay yung kalakasan at mumula sa Panginoon. Diba? Not on the size of the problems. Alam nyo po, kung hindi nyo po mapapansin, may mata na po ako ngayon. May mata na po ako ngayon. Sino nyo may mga 4 ang mata? Yan. Kapag wala yung dalawa, bulag. Hindi makaano. Napakahirap po, lalo po sa mga nagbebiyahe, nagdadrive, na malabo ang iyong paningin. Ayan. Malapit ka sa aksidente, magugulat ka na lang, nandyan na yung may kaharap ka ng kasabayan, mayroon kang taong madadaanan. Ayan. Hindi po mainam na medyo malabo ang ating mata, kaya kailangan natin ng mga salamin. Sino dito yung medyo mataas-taas na yung grado ng salamin niya? 500. 500. Hindi naman. Medyo tumaas na yung akin, nasa 200 na siya. Yung mataas na. Meron pa bang mas mataas sa 200? So, dati nagsimula lang sa 50, 75, 50 over 70. 50, 75, ganyan. Tapos tumaas ng tumaas. Ngayon, ang punto ko po rito is, minsan tayo po ay nagsusuot ng salamin para maging clear yung vision natin. Ayan. Mas nakikita natin ng malinaw ang mga bagay-bagay. Ayan. Ngayon po, nais po tayo turuan ng Panginoong Diyos na makita natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos, yung kalakasan na bumula sa Panginoong Diyos, at hindi sa size, sa laki ng problema na iyong pinagdadaanan. Yan. Kaya sabi po dito, sa next slide, basahin po natin, 1, 2, 3, go. 2 Corinthians 4:18, ready, go. We do not look at the things that can be seen. We look at the things that cannot be seen.
The things that can be seen will come to an end. But the things that cannot be seen will last forever. Tingnan po natin yung highlight dyan na kulay yellow. Sabi po dyan, huwag natin tingnan yung mga bagay na ating pong nakikita. Napakahirap po nun na hindi mo makita yung mga bagay, hindi mo tingnan yung mga bagay na nakikita mo. Lalo kung ang mga nakikita mo ay puro problema. Lalo kung ang nakikita mo puro pangit, di ba? Lalo kung ang nakikita mo puro utang. Lalo kung nakikita mo puro sama ng loob. Lalo kung ang nakikita mo puro kahinaan. Diba? Mahirap po maglingkod sa Panginoon Diyos kung ang lahat ng nakikita mo sa paligid mo ay puro hindi magaganda. Pero mapalad tayo, mapalad ang Abundant Life Church. Kasi alam ko po ang ilan sa inyo, hindi man maganda yung sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, ay nagagawa pa rin sumunod sa Panginoon. Nagagawa pa rin tumayo dito sa harapan. Nagagawa pa rin pumunta every Sunday. Nagagawa pa rin pumunta kahit don't watch ng madaling, punta ng madaling araw kahit antok na antok. And that's, isa lang po ibig sabihin yan, nabuhay po ang Panginoong Diyos sa mga taong umaasa lamang sa Kanya. Hindi po hayaan ng Panginoong Diyos yung mga tao na nawawala ng pag-asa ay tuluyan mawala ng pag-asa. Tayo po ay pinapalakas po ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, we look at the things that cannot be seen. Tingnan daw po natin yung mga bagay na hindi po natin nakikita ng ating mga mata. The things can be seen, yung mga bagay na nakikita po natin ay may katapusan. Sabi nga sa ibang translation dyan, ay temporary lang. May hangganan, pansamantala lang. Kung ngayon tayo po ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, mayroon po tayong pagsubok na nilalagpasan, yan pong mga bagay na yan ay may hangganan, may tuldok, may katapusan. At nais po na pang Diyos na tumuon tayo sa bagay na hindi po natin nakikita. Dahil ito pong mga bagay na ito will last forever. Sabi nga po sa ibang translation naman dyan, it is eternal. Ano po yung tinutukoy dito sa bagay na hindi po natin nakikita na dapat yun yung ating pagtuunan? Sabi po dito, if we focus on God's strength, basahin po natin na sa dilaw. 1, 2, 3, go. Jesus is the only solution. How many times do you confess that Jesus is the Christ? In a day, ilang beses po natin nababanggit sa ating buhay na si Jesus ang tanging solusyon sa lahat ng aking problema. Yung pangalan pong Kristo, Jesu Kristo, hindi po yan yung apelyido ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay patunay na si Jesus ay solusyon sa lahat ng ating mga problema. Every time we confess that Jesus is the Christ, we are proclaiming na si Jesus ang tanging solusyon sa ating problema. Mahirap po maglingkod sa Panginoon na kapag hindi tayo nagkakaroon ng conclusion sa ating buhay na si Jesus yung tanging kailangan ng ating buhay. Kaya po mga kapatid, mahalaga po na mayroon po tayong pananampalataya na si Jesus ay sapat na. Si Jesus ay sapat sa ating buhay. Si Jesus ang tanging solusyon sa ating mga problema. And every time we focus on God's strength, hindi po natin nakikita yung mga problema sa buhay natin. Sa halip ang nakikita po natin, si Jesus ang tanging solusyon sa ating mga problema. Sabihin nga po natin, Jesus is the Christ. Yeah. Kapag tayo po ay merong nabalitaan na good news, yan. How much are we excited to share it to others? Hanggat maaari. Kahit nga hindi good news kahit bad news, gusto mong i-share. Hindi mo ma-contain. Gusto mo ipagsabi sa iba. Gusto mong ipangalat sa iba na, eto, may nalaman ako. How much more yung good news, diba? Hanggat maaari yung good news, gusto mong ipamalita sa iba. Diba? May bago kang cellphone, bago kang gupit, hanggat maaari gusto mo pinapakita yung bago mong gupit na buhok, diba? Yung bago mong order sa Shopee, hanggat maaari. Pero, kanina, I asked you to say, Jesus is the Christ. But it seems we are not excited to say it. Mga kapatid, wag natin ipamukha sa ating Panginoon Diyos na ang ibang bagay ay higit na mas nagbibigay kasiyahan sa atin kaysa yung pangalan ng Panginoong Jesus. We are not just Christians in this Abundant Life Church. Yun yung kakaiba dito sa church na to,
sa ibang church, na tayo po ay na-enjoy natin ang pangalan ng Panginoong Hesus kasi naunawaan natin si Jesus ay sapat na sa buhay natin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na kahit antok na antok ka, you come here. Na kahit alam mo pagod na pagod ka, you come here. Because you enjoy the name of Jesus Christ in your life. Na kahit ang daming sinasabi sa iyo ng tao sa paligid mo na hindi magaganda, you enjoy to serve the Lord because you understand the name of the Lord Jesus Christ. Na tanging si Jesus ang solusyon sa ating mga problema. Bigyan ko po kayo ng mga talata rito sa salita niya. Bakit po tanging si Jesus ang solusyon sa ating mga problema? Now, if you are not yet convinced, at hindi po yan yung naisang pang Diyos, that's why you are here. God has a main reason and purpose why God put you here. For us to realize na dapat maging conclusion ng ating buhay na si Jesus ay sapat sa ating buhay. Matthew 28 verse 18 to 20. All power is given unto Jesus. Wala nang iba. There's no name that we can really depend on but only the name of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, all the power given into His name, even in heaven and in earth. Ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Sus sa langit maging sa lupa, yan ay mabisa po. Yan po ay makapangyarihan. So whatever you confess through the name of Jesus Christ, it will happen even in this earth and in heaven. Amen po ba? We have to know our authority sa pangalan ng Panginoong Jesus. May kapangyarihan ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Huwag mong hayaan yung kalungkutan sakupin ka. You have to overcome your weakness through the name of Jesus Christ. Amen po ba? We have to confess all the time. Pagkising mo, Jesus is the Christ. Bago ka kumain, Jesus is the Christ. Bago ka maligo, Jesus is the Christ. Bago ka matulog, Jesus is the Christ. Bago mo batiin yung mga kasama mo, Jesus is the Christ. Bago mo kamustahin yung mga mahal mo sa buhay, Jesus is the Christ. Amen po ba? Because Abundant Life Church stands for Jesus Christ. Amen po ba? Jeremiah 32 verse 17. Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. Your great power by your outstretched arm, nothing is hard for you. Anong hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos para sa iyo? Kung pagmamay-ari niya maging ang langit at lupa. Hawak niya ang langit at lupa. Diba? Anong hindi kayang gawin, ibigay ng Panginoong Diyos para sa iyo? Sabi po dyan, Luke chapter 1 verse 37. Let us read all together. 1, 2, 3, go. For nothing will be impossible with God. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoong Diyos. I can testify that. Maraming beses na ako na dumaan sa pagsubok, yung pamilya ko sa pagsubok. Marami ng pagkakataon na wala kang maasahan na kapatiran sa nung mga nakaraang experience ko. Darating at darating yan. Ibibigay yan sa iyo ng Panginoong Diyos. Yung pagkakataon na wala kang maasahan ni isa. Dahil nais ng Diyos, ang dapat asahan mo lang ay ang Panginoon. Amen po ba? For nothing is impossible to the Lord. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos para sa kanyang mga anak. Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Siyang nagpapalakas sa atin, magagawa natin ang lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo doon? Genesis 18 verse 14, basahin po natin with faith. 1, 2, 3, go. Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you. About this time, next year, and Sarah shall have a son. Gaano po yung pagsubok ni Sarah, nila Abraham, na magkaroon ng anak, lalo sa edad nila na imposible na para sa kanila na sila po ay magkaanak. But they hold the promise of the Lord. They hold the word of God that what reveals to them. And see what happened. God gave them son. Binigyan sila ng anak ng Panginoong Diyos. And God will truly answer all our prayers based on our faith in the name of Jesus Christ. Kaya nga po, bakit Jesus is the Christ? Si Jesus ang tanging solusyon sa ating buhay. Si Jesus ang aking kagalakan lang. Si Jesus ang aking kapayapaan lang. Kaya every time we confess Jesus is the Christ, hindi dapat yan piso lang yung halaga.
it should be, atag dito, dapat walang halaga ang pangalan ng Panginoong Jesus. Walang makatutumbas na halaga ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Dapat merong joy every time we confess Jesus is the Christ. Dapat every time we confess Jesus is the Christ, natatakot ang kaaway sa buhay natin. Amen po ba? Every time we confess Jesus is the Christ, nagbabago yung mood mo. Nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Nagbabago yung paligid mo. Nawawasak yung kadiliman sa paligid mo because you confess the powerful name given to us in heaven and in earth, and that is the name of Jesus Christ. Focus on God because He will give you the strength that you need enough for the day. Sabi dito, focus on God's strength. Basahin natin yung yellow light. 1, 2, 3, go. Jesus becomes your strength. If you focus on God's strength, siya ang iyong magiging kalakasan. Amen po ba? Hindi mo titingnan yung kalakasan mo sa ibang tao. Dahil kapag wala yung tao na yun, mahina ka na rin. Hindi mo titingnan yung kalakasan mo sa pinansyal. Dahil kapag wala ka ng pera, malungkot ka na rin. Amen po ba? Hindi mo titingnan yung kalakasan mo sa pinapanood mo. Dahil kapag pangit yung pinapanood mo, kung ano-ano na rin nararamdaman mo. Amen po ba? We focus our strength on the Lord. We have the strength that we need for a day because God is giving it to us. Amen po ba? Jesus becomes your strength. No matter what, no one can defeat you if your strength is in the Lord. Kapag ang kalakasan po natin ay ang Panginoon. Philippians 4:13, basahin po natin uli. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin mo sa katabi mo, ang Panginoon ang iyong kalakasan. Amen po ba? Ang Panginoon ang aking kalakasan. I just want to share a short testimony po sa inyo mga kapatid. There are moments in our family na merong problema na hindi mo inaasahan, unexpected. Wala ka naman sigurong problema na gustong asahan. Amen po ba? Pero may mga problema na dumarating sa buhay natin na hindi mo talaga akalain darating at darating sa buhay mo. Yung problema na kung saan, bakit ako pa? Bakit kami pa? Pwede naman si Hope na lang. Di ba? Bakit ako pa? Pwede naman yung iba na masama. Bakit kami pa? Di ba? Pero, this is the story I want to share mga kapatid. There was a time na kung saan we prayed for the Lord na kami po ay bigyan ng anak. So, hindi naman kami nagmamadali na magkaroon ng anak. And that is na dumating po si Gayo sa buhay po namin. In God's perfect time schedule, after we got married, 3 years after, God given us the son, si Gaius. Other were saying na gusto nila ma-enjoy muna yung marriage nila. That's why yung iba, kahit married na sila, they control yung yung sex life nila para hindi muna sila magka-anak. Pero iba yung perception namin sa Panginoon. If binigay ng Panginoon, bibigay ng Panginoon. So we just enjoyed the love from the Lord. Hindi kami nagmamadali, hindi rin kami na masyadong, hindi naman namin nais maghintay na mahaba. But we entrust everything to the Lord. But in God's perfect time schedule, after 3 years, binigyan kami ng anak. But during the time na kami po ay naghihintay ng anak, what we all did is we keep praying to the Lord na, Lord, bigyan mo kami ng pamilya, ng mga anak na kung saan will serve you more. Mas makakapaglingkod sa inyo. Ayan. Nung dumating po si Gaius, habang nasa sinapupunan po siya, all we did is keep praying sa Panginoon. Lord, sa una naming anak. Sino po dito yung may anak, yung experience na unang anak, lahat pinagpe-pray sa Panginoon? Lord, sana po malusog si baby, ganyan, wala pong karamdaman, basta kompleto po yung regardless kung babae o lalaki, wala na kaming pake, ganyan. Kumbaga, basta ang mahalaga, safe po si mommy and si baby. That's what our prayer for the Lord. At that's si Gaius ng panalangin. Umaga hanggang gabi, puro prayer yan. Kaya nung lumabas yan, hindi yan yung iyakin na bata. Pag umiyak, kahit ilapag mo yan, titigil yan mag-isa. Yan, hindi siya yung mahihirapan ka sa buhay na kada minuto ay iiyak, kailangan mong kargahin, hindi. Tapos hanggang sa lumaki, masunurin yan. Konting sabi mo lang, susunod yan. Hindi ka mahihirapan talaga. That's why we are so blessed. Ngayon, eto na.
dumating na yung pangalawang anak na. Dumating na si Simon. Ayan. Dumating. Medyo nabawasan yung prayer time namin. Ayan. Medyo hindi na masyado Pero nagpipray pa rin kami. Ganyan. Pero you will realize na iba yung prayer mo sa una, sa pangalawa. Hindi ko naman namin sinasabi na hindi mahalaga si Simon. Pero yung iba yung firstborn, ganyan, ibig ko sabihin. Ngayon, dahil nga sa ganon, hindi masyado nababad sa prayer compared dun sa una. Medyo, spoiled yung pangalawa. Ayan, konting, pa-baby, ganyan. So, we enjoyed naman yung character ng pangalawa namin anak. Yung pangatlo na. Medyo, kung nabawasan na sa pangalawa, mas nabawasan sa pangatlo. Ngayon, yung pangatlo namin, sobrang haba ng pasensya na dapat mong ibigay. Ayan. Bilang magulang, habaan mo talaga. Pero kung hindi ka magulang ni Zane, nung bunso namin, makokoto. Makokoto mo siya sino nanay mo? Sino magulang mo? Ibig ko sabihin, mga kapatid, tayo po, nilalaan po natin yung oras natin, yung panahon natin sa mga bagay na importante. Diba? Pinapanalangin natin sa Panginoon. Kasi alam mo, ang Diyos lamang ang maaasahan mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado sa buhay mo. At yan yung nais ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Hindi natin control ang lahat ng bagay. Wala kang control sa mundong ito. Pero if you put yourself in the Lord, everything will be okay. Because Jesus is the Christ. He is the Son of the living God. He is the powerful God who is within us right now. Kaya po sabi dito, Deuteronomy chapter 31 verse 6, Be strong and courageous. Do not fear or be dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Isaiah 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. This has been read last Wednesday po ba? Tama, no? Yan, ni Sister Marisa. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Inaantok-antok ka, pero na narinig mo, Jesus is the Christ, malakas ka na uli. Diba? May problema ka nung pumunta dito, pero nung narinig mo that Jesus is the Christ, dapat ay na-enjoy ko. Hindi dapat mas masaya ako sa ibang bagay. Dapat sa pangalan pa lang ng Panginoong Jesus, dapat na-enjoy ko na ang buhay ko. Diba? Ano yung utos na Panginoong Diyos sa Ten Commandments? Yung unang-una doon, you shall have no other God before me. At hindi po tayo madalas nagiging aware na every time we are not happy, we are just telling it to the Lord na may ibang Diyos sa buhay natin. Why? Kasi kung dapat walang bagay na nagpapalungkot sa atin, dapat ang Panginoong Sus ay sapat para tayo po ay laging maging masaya. Pero sabi ng Pang Diyos, so unang-una niyang nilagay sa Ten Commandments, dapat wala kang ibang Diyos. Yung Diyos na nakikita ng ating mata, hindi yun yung tinutukoy ng Panginoong Diyos. Yung Diyos na pinakaayaw ng Panginoong Diyos sa buhay natin, ay yung Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata, na hanggang ngayon dala-dala po natin. Diba? Kaya sabi po dito ng Panginoong Diyos, sa buhay po natin, but they who wait for the Lord will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sila po ay lilipad, ngunit hindi mapapagod. Diba? Pagod na po ba tayo? We need God's strength. Focus on God's strength sa buhay po natin. Conclusion. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Jesus is my everything. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoong Diyos na tanging si Jesus ang ating kailangan sa ating buhay. Siya ay sapat na sa buhay natin. No one can stop you serving the Lord. Dapat. Amen po ba? Wala dapat problema ang magpapahinto sa'yo. Wala dapat bagay na magpapalungkot sa'yo. Hindi ang asawa mo. Ito, hindi to alam ng asawa ko, pero I just wanna share. Yung iba kong hindi. Ito yung gusto kong i-share. May mga pagkakataon na may mga nagagawa tayo sa partner natin or sa mga mahal natin sa buhay na we are unaware. We are unaware na we are hurting them by actions or by words. Tama po ba? Minsan hindi natin ina-admit na may mali tayo, na nasasaktan natin sila. Kabaliktaran,
nasasaktan tayo kahit sa maliit na bagay yung mga taong nasa paligid natin. Ngayon, if you are not centered in Christ, if Jesus is not your everything, you will easily react. Kung ako lang at ako lang, kung dating ako ang nabubuhay pa hanggang ngayon, madali ako mag-react. Madali ako magdahilan. Pag nasaktan ako ng asawa ko by the words or what, there are things that I am very sensible person. Madali akong mapikon, madali akong masaktan. I'm an emotional person. I just want to be transparent with you. At ang mga emotional person, ayaw niyan yung mga sensitibong mga salita. Kahit hindi mo sinasadya na saktan yung tao na yon, dadamdamin niya yon. Ganun yun. Yan yung mga emotional. Sino yung mga ganyang tao? Yung magdaramdam na lang bigla. Hindi ka na lang niya bigla papansinin. Or kapag bigla na lang siya magre-react kasi nga hindi niya gusto yung nararamdaman niya. Ganun ako. So, nung mga first few years of our marriage, madali ako mag-react sa asawa ko. Pagtatanggol ko talaga yung sarili ko, ganyan. Lalo yung mga 559. Lalo kapag ang perception ko sa utak ko, akong lalaki, akong husband, ako ang dapat masunod, ikaw dapat ganyan. So, maraming pwedeng mag-trigger sa akin. So, lately, there are things na yung asawa ko, she's not aware that I'm being hurt for some things. Yan. Hindi to alam na asawa ko. Kung nandiyan man siya. Ayan. Ayan. Pero, I keep on silent. Pero hindi talaga. Hindi mo talaga mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan na hindi pwedeng hindi ako sabihin. So what I did, I messaged her. Ayan. Kasi kapag nag-usap kami, hindi kami magkakasundo. Magka-clash kami. Lalo ako madalas pagod. Parehas kaming pagod. Lalo kapag pagod ka, puyat ka, yung pag-intindi mo sa mga bagay-bagay, sobrang liit. Ayan. So I messaged her. Ang haba ng minessage ko. Unang beses ang haba. Pagkatapos mo, nasabi mo na lahat, na message, hindi niya pa nabasa. Ilang minuto na ganyan. Tapos, I talk to the Lord. Ang Diyos makikipag-usap sa'yo. So, ganyan, intindi mo siya, ganyan. Pag ang Diyos na nakipag-usap sa'yo, hihinahon ka na. And then, what I did is I delete yung message ko sa kanya. Because what I realized, hindi pa pala yun. Tapos nangyari na naman, pangalawa, nag-message na naman ako sa kanya. Dami na naman, sobrang haba na naman. Ganyan. So, ang dami ko talagang message sa kanya. Hindi na naman niya nabasa. Tapos ang Diyos na naman nakipag-usap sa akin. Tapos dinilit ko na siya. Isang bagay yung pinaunawa sa akin ng Panginoon. Kapag nasa Panginoon ka, una, hihinahon ka. Papakalmahin niya yung puso mo. Pangalawa, sabi niya sa akin, kung meron mang may manakit sa asawa ko, dapat ikaw ang tao na huling tao na pwede makasakit sa asawa mo. Kasi mahal mo siya. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Sabi ko, okay. Okay. Dahil mahal ko siya, ako dapat ang huling tao na pwede kong masaktan yung asawa ko kahit sa salita lang. Sa madaling salita, wala kang dahilan para saktan mo siya. Ganyan, wala kang dahilan para saktan mo siya. Because I fully understand who is Jesus Christ sa buhay natin. So I hope you got the point na if you are in Jesus Christ sa Panginoong Jesus, you will receive the strength na hindi mo akalain magkakaroon ka ng kapangyarihan, ma-overcome yung mga weaknesses mo, kahit yung mga problema mo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay na yan. Let's all stand and pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos. Ilapit po natin ang ating damdamin sa Kanya. Ilapit po natin yung mga kahinaan natin, mga problema natin sa Kanya. Dahil gaya nga po ng mensahe niya sa araw pong ito, sa buwan na ito. Maybe there are someone who needs the strength. The strength that only the Lord can give to you.
tanging ang Diyos lang makapagbibigay niyan sa iyo. At walang ibang paraan na itinuturo ngayon ang Diyos sa buhay natin, kundi yung tumuon ka lamang sa Kanya. Tumuon ka lamang sa Panginoong Jesus. Panghawakan mo lamang si Jesus ay sapat na sa buhay mo. Na hindi mo kailangan ng ibang bagay o tao para ikaw ay lumigaya o lumakas. Si Jesus ay sapat na dahil nasa Kanya na ang lahat ng bagay. Kaya this time, let's surrender ourselves to the Lord. Father God in heaven, we thank you. We truly proclaim that you are alive in this church. We believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are the only solution to all our problems, Panginoong Jesus. Walang problema na hindi nyo kayang lutasin, Panginoong Jesus, sa buhay ng inyong mga anak na nananampalataya sa inyo. Kaya po, Ama, sa umagang ito, hayaan nyo po kami na maranasan po namin ang biyaya sa pangalan ninyo na ang lahat ng bagay ay nasa inyo, Panginoong Jesus. Wala kaming kayang ibigay, wala kaming kayang ipagpalit sa mga bagay na ginawa niyo po sa buhay po namin. Ngunit, Ama, salamat po sa inyong pag-ibig na hindi natatapos, sa inyong biyaya na hindi nauubos, Panginoong Sus, na kayo po ay patuloy na nariyan, Panginoong Sus, upang kami po ay samahan sa lahat ng aming mga laban. Na sa tuwing kami po ay nangihina, gaya po ngayon, Panginoong Sus, malamang nakikita niyo po kami, Panginoong Sus, ay nakaluhod na, Panginoong Sus. Malamang nakikita niyo po sa buhay po ng aming pananampalataya, sa aming spiritual, Panginoong Sus, ay kami po ay dapang-dapa na hindi na po namin kaya, Panginoong Sus, pa tumayo. Hindi na po namin kaya pa mag-step forward pa sa aming pananampalataya, Panginoong Sus. Maral yung iba dyan, how many times did they say, Panginoong Sus, to give up, to quit, Panginoong Sus? But Lord, thank you for reminding us once again, Panginoong Sus, that we are not the Christ, but you, Panginoong Sus, na hindi kami ang solusyon sa mga problema ng aming pamilya, ng aming business, Panginoong Sus, ng aming trabaho. Hindi kami ang solusyon, kundi kayo po, Panginoong Sus. Hindi kami ang Diyos, kayo po ang Diyos, Panginoong Sus. Kaya po, Ama, turuan niyo po kami na isuko po namin ang aming buhay sa inyo. Turuan niyo po kami na maranasan po namin na may kagalakan sa paglilingkod sa inyo, Panginoong Sus. Lord, kung kami man po ay nangihina, restore our strength like an eagle that who do not faint, Panginoong Sus. Hindi napapagod, Panginoong Sus. Ngayon po, Panginoong Sus, tulungan niyo po kami na ipagkatiwala po namin ang aming buhay po sa inyo, Panginoong Sus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Jesus. Paging Tulungan niyo po kami, dapatin Panginoon mo, ikaw ay Nasa iyo lamang po kami mamasdan, tumuon, makalikat. Sa'yo ay minsan pa ang puso. Baguhin niyo po ang aming puso, Ang Panginoon Sus. puso ko'y dinudulog sa'yo. Restore niyo po ang aming kalakasan sa inyo, Panginoon Sus. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Sigaw po natin sa Panginoong Sus ang ating pasasalamat sa Kanya. Awitan po natin siya na may kagalakan dahil siya ay sapat sa buhay po natin. Na siya ang Kristo, na siya ang Diyos ng ating buhay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, O God, we praise you. We thank you, O Lord. You are the Christ. You are our Lord. Muli, awitin po natin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo,
Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Lobin mo, Panginoon. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, O minsan pa, lobin mo, Panginoon. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Maghari! maghari ka, O Diyos, ngayon at kay minsan pa maghari. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoong Sus, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba sa iglesyang ito dahil buhay kayo sa Abundant Life Church Angeles, Panginoong Sus. Naniniwala po kami, Panginoong Sus, na kayo po ay kasama po namin, na kayo po ay hindi nyo kami iiwan, na sa tuwing kami po ay nanghihina, kayo po ang aming kalakasan, Panginoong Sus. Sa tuwing kami po ay umiiyak, kayo po ang aming kagalangan, Panginoong Sus. Punasan niyo po ang aming mga luha, Panginoong Sus. Alisin niyo po ang aming mga kabigatan, Panginoong Sus. Alisin niyo po ang aming mga hirap, Panginoong Sus. Sa aming damdamin, hindi na po namin kaya yung bigat sa puso po namin. Hindi na po namin kaya yung pasan-pasan po namin. Lord, restore us, renew us, retire us, Panginoong Sus. Baguhin niyo kami sa oras po ito. Kailangan po namin kayo, Panginoong Sus. Kailangan namin ang kalakasan ninyo. Kailangan namin kayo, Panginoong Sus. Kailangan namin ang Panginoong Jesus sa buhay po namin. Panginoong Sus, pinoproklaman po namin ang pagiging hari ninyo, pagiging Diyos ninyo sa buhay po namin. Pag-ari ka po sa buhay po namin, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay tinatawanan ng inyong mga anak, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan ang kaaway ay pumapalakpak sa tuwing kami po ay nadadama, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan ang kaaway, Panginoong Sus, ay tinatanggal ang aming katauhan, tinatanggal ang pagiging anak ng Diyos namin, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan ang kaaway ay manalo sa araw po ito. Lord, inayak po namin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus. We claim the victory against the problems that we have right now. We claim the victory against the financial problems that we have right now. In the name of Jesus Christ, we claim the victory, O Lord, against the pride, Panginoong Sus, against the unbelief, Panginoong Sus, against the unforgiveness heart, Panginoong Sus. We claim the victory, O Lord, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, O Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan na ang inyong pangalan, Panginoong Sus, ay maging walang halaga sa buhay po namin, Panginoong Sus. But Lord, every time, Panginoong Sus, that we confess that Jesus is the Christ, all the angels will praise and worship you, Panginoong Sus. All creations will declare your goodness, your glorious, Panginoong Sus. Every time we proclaim that Jesus is the Christ, the forces of darkness will be broken down, O Lord, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, O Lord. And every time we confess that Jesus is the Christ, Panginoong Sus, we are proclaiming that we are yours, Panginoong Sus. We thank you, O Lord. We worship you. We thank you, O Lord. We worship you in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. And amen and amen. Hallelujah. We thank you, O Lord. We thank you, O Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos.